Napilitang umalis ang magnobyong Claire at Aljon kahit gabi na. Pinalaya sila ng mga magulang ni Claire nang malamang buntis ito. Kahihiyan para sa pamilya ng nobya ang tulad niyang isang mangingisda. Nakapagtapos si Claire bilang isang accountant at may maganda itong trabaho sa bangko. Magkaklase sila sa kolehiyo, kaya lang napilitang siyang huminto nung magkasakit ang kanyang ina. Nagpalipas sila ng gabi sa kaanak ni Aljon na nakatira malapit sa Banay-Banay Terminal. Umaga na sila aalis pauwi sa Makaling upang doon na manirahan. Alam ni Aljon kung gaano kasakit para sa kabiyak ang ginawa ng mga magulang nito. Kahit siya ay nasaktan din sa mga insultong sinasabi ng mga ito. Nais ng pamilya ni Claire na ipalaglag ang bata pero nagmatigas siya. Hindi niya kayang pumatay lalo na at anak niya ang nasa kanyang sinapupunan. Magpaganon man, hindi siya hinayaan ni Aljon na harapin ng mag-isa ang problemang sabay nilang ginawa. Nagtaka ang tiyahin ni Aljon nang makitang may kasama siya. Napailing na lang ang tiya nito nang malaman kung ano ang nangyari. Malugod silang pinatuloy ng mag-asawa. Napakabait ng pakikitungo nito sa kanila. Napansin niya na sobrang lambing ni Aljon sa tiyahin at tiyuhin nito, lalo na sa pinsan na si Vicky. Masayang nagkukwentuhan ang mga ito habang kumakain sila. "Huwag kang mag-alala, Claire. Mabait at masipag na bata si Aljon. Tiyak akong hindi kanya pababayaan lalo na at magiging ama na siya. Tandaan nyo, hindi sa pinag-aralan nakabase ang pag-asenso, kundi nasa pagiging masinop, matyaga at pagiging masipag." Sabat naman ng tiyuhin ni Aljon. "Nandito lang din kami para sa inyo, Kuya Aljon. Basta isang tawag mo lang, nandoon na kagad kami." Sabat naman ni Vicky. Napangiti si Claire sa mga sinabi nila. Ngayon lang siya nakaranas ng ganitong pag-uusap. Kung sa bagay, palagi lang siyang mag-isang kumakain sa kanila dahil palaging umaalis ng maaga ang kanyang mga magulang. Taos-puso ang kanyang pasasalamat sa mga ito, lalo na kay Aljon na nagparana sa kanya kung ano ba talaga ang kahulugan ng isang pamilya. Madaling araw pa lang ay nandun na sila sa terminal. Nais kasi ni Claire na umupo sa upuan na nasa likod ng driver. Nagpupumilit ang mag-asawa na ihatid sila sa terminal kahit nasa harapan lang ito ng kanilang bahay. Tulog pa si Vicky kaya inilak na lang ng mag-asawa ang pinto. May kalayuan pa ang kanilang biyahe pauwi sa Makaling. Naipaalam na din ni Aljon sa kanyang mga magulang na isinama na siya nito. Binilinan si Aljon ng kanyang ina na tumawag kapag nakarating na sila sa terminal ng Makaling upang mapasundo sila sa kapatid nito. Maraming pasahero ang bus na nasakyan nila. Ang iba ay napilitang tumayo dahil wala ng bakanting upuan. Medyo nahilo si Claire sa iba't ibang amoy ng mga pasahero. Hinagod ni Aljon ang kanyang likod. Humilig si Claire sa balikat ng nobyo upang maibsan kahit papano ang kanyang pagkahilo. Bumili ng mangga si Aljon nang huminto ang bus sa ikatlong terminal. Bumili din siya ng ilang kakainin at mineral water. Niyugyug niya ang balikat ng nobya upang kumain muna, pero umiling lang ito at bumalik sa kanyang pagtulog. Itinabi niya muna ang mga pinamili upang hindi maistorbo ang kasintahan. Nasa kalagitnaan na sila ng biyahe nang biglang nagpreno ang sasakyan. Muntik pang malaglag si Aljon sa kanyang kinauupuan. Mabuti na lang at nakahawak agad siya sa upuan. Isang matandang babae ang sumakay. Umupo ito sa kaliwang bahagi ng upuan, samantalang nasa kanan naman sila nakaupo ni Claire. Napansin niya na titig ito sa nobya. Iyong klase ng titig na hindi mo mawari kung matutuwa o nagagalit. Nagkibit balikat na lang si Aljon sa inasta ng matanda. Ipinikit niya ang mga mata pero alerto naman ang kanyang pandinig. Naramdaman niya na nag-unat ng katawan si Claire kaya agad siyang dumilat. "Malayo pa ba tayo? Medyo sumasakit kasi ang aking tiyan pati balakang." Bulong niya sa nobyo. "Malapit na tayo, Claire. Kalahating oras na lang at nandun na tayo sa terminal ng Makaling. Bumalik ka na sa pagtulog. Gigisingin na lang kita kapag nasa Makaling na tayo." Bulong niya din dito.
Naasiwa ako sa matanda sa kabilang upuan. Kanina ko pa napapansin na nakatingin siya sa tiyan ko. Pasimpleng nilingon ni Aljon ang matanda. Huling-huli nga niya ang pagtitig nito sa tiyan ng nobya. Pumasok sa isip niya na baka aswang ito. Binuksan niya ang maliit na backpack at kinuha ang maliit na balabal. Itinakip niya ito sa tiyan ni Claire. Nagtama ang tingin nila nang muli niyang lingunin ang matanda. Agad naman itong umiwas nang walang kurap siyang tinignan ni Aljon. Umayos siya ng upo at hindi na muling pumikit. Binantayan niyang maigi ang nobya dahil baka isang aswang matanda. Sa sulok ng kanyang mga mata, napapansin niya pa din ang pasulyap-sulyap nito. Tinext ni Aljon ang ina na malapit na sila sa Makaling. Magtatakip silim na din nang dumating sila sa terminal. Hindi mo na sila bumaba agad. Nagsisiksikan kasi ang mga pasahero na bababa. Tatayo na sana siya nang mapansin na hindi pa pala bumababa ang matanda. Manang, mauna na ho kayo. Para naman maalalayan ko kayo pababa. Inirapad lang siya nito sa kabinitbit na nito ang maliit na basket pababa. Nagalit yata si Manang, sabi ni Claire. Hayaan mo na. Wala naman akong ginawa para ikagalit niya. Pagbaba sa bus, agad na nagyakapan ang magkapatid. Kilala na ni Claire ang kapatid ni Aljon dahil minsan na silang nagkita noong pumunta siya sa nobyo. Nagkamustahan lang sila saglit bago umuwi sa bahay ng mga magulang ni Aljon. Mainit silang sinalubong ng yakap ng mga magulang ng nobyo. Pinasadahan ng tingin ni Claire ang bahay ng mag-asawa. Maganda ang pagkakagawa ng bahay. Para itong bahay ng mga Espanyol dahil sa disenyo at sa uri ng mga kagamitan. May maliit na balkonahe din sa itaas ng bahay na nakaharap sa dalampasigan. Pumasok ka na, Claire. Bawal sa kalagayan mo ang magbabad sa labas ng ganitong oras, sabi ng ina ni Aljon na si Aling Vicenta. Sige po, auntie. Nako, ikaw talaga, Claire. Mama at papa na ang itawag mo sa amin. Aba, asawa ka na ngayon ng anak namin. Kahit hindi pa kayo kasal, maituturing na kayong mag-asawa. Lalo pa at magkakaanak na kayo. Ador, pakikuha nga ng posporo at magsusunog muna ako. Mahirap na at baka may mga nilalang na nakasunod sa kanila. Sandali lang, Vicenta. Ipapasok ko muna ang kaldero nang makakain na tayo. Anak, samahan mo muna ang asawa mo dito. Magpalit na rin kayo. Tatapusin lang namin ng nanay mo ang pagsusunog. Ikaw naman, Simon, pakihanda mo na ang pagkain at baka nagugutom na ang kuya at ate mo. Opo pa, kuya, ate Claire, pasok na kayo.